Sa British Columbia, ginugunita ang mga yumao sa trahedya na Lapu-Lapu Day sa ika-40 araw mula nang sila'y pumanaw. Ilang memorial mass ang isinagawa, ang ilang kababayan dasal ang alay sa mga lumisan. May report si Rhea Santos. Araw-araw mula nang mangyari ang trahedya noong Lapu-Lapu Day, April 26, pumupunta sa area ng Fraser sa Vancouver si Abner Diocson para magdasal ng rosaryo. Ang krus na ito, itinayo ng karpintero at artist na si Diocson sa kalye kung saan nangyari ang malagim na trahedya. Ito para sa 11 souls. I prepared all the candles for tonight. Tinayo ko ito dahil gusto ko makatulong sa mga souls. 11 souls, gusto ko sila tulungan na makaakyat lahat. Kasi I believe in that. I'm very strong Catholic. It's very sad. It's sad for them, yeah. Minsan naalaala ko na yung mga mataong na noon is a sudden death. Wala sila preparasyon sa buhay nila. Saka nabigla lang yung pagkamatay nila, di ba? Masakit din, di ba? June 5 ang ika-40 araw mula nang sumakabilang buhay ang 11 katao matapos umanong araruhin ng isang SUV ang mga dumalo sa selebrasyon ng Lapu-Lapu Day. Itinuring itong pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng Vancouver. Ang 40 days sa pananampalatayang Katoliko, panahon para ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao para mapayapa silang makarating sa kabilang buhay. Ang mga dumadaan sa Memorial Huwebes, inalala ang mga biktima ng trahedya. Think about them and don't forget. I'm hoping that they could be remembered by their loved ones, especially the happiest days of their lives. So, yeah, I don't want to remember the sad part. Maybe we could remember them through their happy days that they've been with their family. Para kay Diocson, ang bawat dasal ng rosaryo alay sa kapayapaan ng mga kaluluwang biglang kinuha ng trahedya. Yung prayers ko, gusto ko makatulong sa kanila. Gusto ko sila may makaakyat na may peace. Ilang memorial mass at pagtitipon ang naganap dito sa Vancouver at iba pang panig ng Canada. Mamayang gabi inaasahan po ang isang candlelight procession dito mismo sa lugar kung saan nangyari ang trahedya. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.